Hello. Okay, so ngayon naman, sisimulan natin yung paggawa ng contact page. So, last time, ang inaral natin is kung paano gumawa nitong portfolio page, which is yung ginamitan natin ito ng 3-column grid. So, ano ba ang itsura ng contact page? So, ganito ang itsura ng contact page. So, ang contact page natin ay nakapaloob sa 2-column grid. So, this is the first column and this is the second column. Sa loob ng second column, meron tayong dalawang column, which is yung nagre-represent ng text input natin. Kung natatandaan ninyo yung lesson natin last time, ang sukat ng isang column ay 12. So, itong dalawa ay 6. So, simulan natin ang paggawa ng contact page. So, ang first step natin is i-copy lang natin yung ating portfolio page. And then, mag-open kayo ng bagong HTML file. Then, paste nyo yun. Yung title, palitan ninyo ng contact. And then, dito sa link, hanapin ninyo yung active, which is, on my case, nandito siya sa portfolio. So, ang gagawin ko, ikakat ko yan, and then ipipaste ko siya dito sa may contact. Next, ang gagawin naman natin is buburahin natin lahat ng laman ng main. Then save. Ngayon, kapag tiningnan natin yung contact page natin, ganito ang itsura niya. So, meron lamang siyang header tsaka footer. So, wala siyang content ng main. Kapag kinlik natin yung ating hamburger menu, naka-highlight yung contact since siya kasi yung nakaset as active. So, simulan na natin ang paggawa ng contact page. Ang first step natin is mag-create tayo ng container. So, dito sa loob ng main natin, mag-create tayo ng container. So, container ang isa sa pinaka-foundation ng ating Bootstrap because it helps in creating our design responsive. So, sa loob ng container natin, maglagay tayo ng header. Heading 1, and then type natin, contact me. So, save. So, ayun siya. Next one, after ng H1 natin, pwede na tayong mag-create ng ating 2-column grid. So, palaging tandaan para pag makapag-create ka ng grid, what you need to do is to declare a class row. Kung natatandaan ninyo, ang spacing ng grid is
G for gutter. So mag-declare na tayo rito ng G5 para yung dalawang column natin is magkakaroon ng space. So sa loob nung row na to, dyan tayo mag-create ng dalawang column. So div class col per column. Since hahatiin natin sa 2 column yung buong browser para sa contact page natin, ang i-declare natin ay column medium 6. So, para maipakita natin, type natin column 1 and then copy lang natin yan. Then type natin dito or paste natin dito for column 2. Save. So now, meron na kagad spacing yung column natin. Kapag pinalaki natin sukat niyan, ayan, may hati na kagad siya. So dito tayo maglalagay ng information about us and then dito naman yung form na dito naman sa loob ng column 2 natin nilalagay yung form. So, pwede rin nating lagyan ng margin yung contact me para hindi siya nakadikit doon sa ilalagay natin na content ng column natin. So, margin, top and bottom, 2. Save. So, as you can see, nagkaroon ng margin dito, tsaka dito. Okay. So, first thing that we need to do is to supply the information for our contacts. So, since sample lang naman ito, pwede na lang lorem yung ilagay natin dyan. So, mag-create tayo ng paragraph dito. Then, type natin lorem 25 using our lorem ipsum extension sa Visual Studio Code. When we press tab and then save, automatic nakakapag-provide siya ng lorem para dun sa page natin. If ever na mayroong lumitaw na question mark, pwede natin siyang buruhin para naman mas maganda yung itsura ng ating design. Next one, after ng first paragraph natin, mag-create tayo ng another paragraph. Lagay natin dito, phone. Tapos pwede tayo maglagay ng fake na phone number. So 044 555 5555. Yan. So save. So ayan na siya. Next one, dito naman is yung ating email address. So another paragraph. And then dito, i-type natin or pwede nyo i-type yung email address ninyo. So email, para mas magandang tingnan, gawin natin siyang link, href, and then mail to, pwede nyo i-type yung email address nyo.
So, ayun na siya. Okay. So, basically, nagawa na natin yung ating first column. So, ang gawin naman natin is yung dito. So, dito tayo maglalagay. So, sa part na yan, magkikreate tayo ng form sa loob ni column 2. So, form. And then, div class row. Since magkikreate ulit tayo ng another 2 column grid sa loob ng column 2. Doon natin ilalagay yung ating first name tsaka yung ating last name. So, div class column medium 6. Then, close natin. Okay? Then, copy na lang natin to. So, lagyan muna natin dito ng 1. Copy. Paste. Tapos ito naman 2. Save. So, dito natin lalagay yung first name. Dito naman yung sa last name. So, ang mangyayari dito kapag medium to large, nahati yung column natin dyan. So, sa halip na isang diretso siya, magiging dalawa siya. Pero kapag mobile, sila ay naka-column. So, dito sa part na to, maglagay tayo ng label. Dyan, dito sa part nyo, yung 1. So, label. For first name. Class. Form. Label. Then type natin dito. First name. Okay, save. So, yun na siya. So, sa ilalim ng label natin, pwede na tayo maglagay ng input. So, type text name first name class form control. ID, ito, yung first name. Save. So, ayan na siya. So, ang gawin natin, para dito sa area na to, copy na lang natin to. Mula dito sa label, hanggang dito. Paste natin dyan sa ilalim ng second div natin, which is yung second column natin. And then, pwede nating palitan yung first, gawin na lang nating last.
Okay? Save. So now, meron na tayong first name and last name. Kapag nalakihan natin yung screen, nahahati siya sa dalawa. Ngayon, dito sa ilalim, pwede naman tayong maglagay ng email para sa email address nung kokontak doon sa page natin. So, ang gawin natin is kopyahin na lang natin to. Then, copy natin. Paste natin sa ilalim. At gawin nating column 12 para sasakupin niya yung buong linya na to. Ang ilagay natin sa label ay email, form label, email address. And then sa type, text, name, email, ID, email. Save. Ayun na siya. Pag pinalaki natin yung screen, sasakupin niya yan. Kasi ang sukat nito ay 12. Ito naman 6 tsaka 6. Then the last part is para naman. So copy na lang natin ulit ito. Copy. Paste. Column 12 ulit. Tapos ang ilagay naman natin dito ay comments para sa comment section nung mag-i-email. So for comments, sa label niya lagay natin comments. Pero dito, yung input, palitan natin ng text area. So, alisin natin ito. Lagay natin comments dun sa name. Form control. Tapos sa ID, lagay natin comments. Tapos, isara natin yung text area natin. Save natin. Kung makikita natin, kapag in-enlarge, medyo maliit yung ating text area. So, pwede nating i-declare dito sa loob nito, sa dulo, type nyo row. Tapos pwede kayo mag-declare ng kung ilan yung gusto nyo. Lagay ko 3. So, save. So, ito na yung text area natin. Yan siya. Naging scroll.
Now, so natapos na natin itong part na to. Sa dulo, maglagay tayo ng another div. Para sa another column ulit. Sa part naman na to, ang ilalagay natin ay buttons. So, pwede nating tingnan kung ano yung mga sample ng button. Siya nga pala, correction lang. Rows lagyan natin. Ito nga ba row? Yan. Save. Ayun, para mas lumaki. Yan. Okay. So, next one, button naman. Ang lalagay natin dito ay submit button na primary. So, pwede nating kopyahin na lang ito. Yan, copy natin to. Copy. Paste natin dyan. So, this one, button, type, ang ilagay natin, submit. And then, button primary, para yung kulay blue. And then, lagay natin dito, submit. Save. So, yun na siya. Okay. So, kung makikita natin, medyo may problema pa siya sa spacing, no? Ayusin natin yun mamaya. Pero, tingnan muna natin. So, ayan. So, actually, okay na yung ating contact page. Ang problema na lang natin is yung mga footer natin. Nakaangat. So, ang gawin natin is ayusin natin yung footer doon sa CSS natin. So, bago natin siya ayusin, gusto ko muna i-explain paano ba magiging maayos yung itsura ng footer natin. So, ang ating body, yung body ng ating web page, ay meron siyang head, main, and then footer. Yung footer natin, kaya siya umaangat kasi kaunti lang yung content ng main natin. So, ang nangyayari, ang iniisip ng ating browser is pwede na niyang iangat yung footer, ilalapit niya dun sa main kasi nga kakaunti lang naman ay kailaman. So, ang kailangan nating gawin is kailangan nating sabihin sa browser natin na kahit hindi puno yung ating main, dapat basahin siya as 100%. Kumbaga, itulak siya sa baba. Kumbaga, maging malaki yung space ng ating main. Okay? So, dapat malaki yung space ni body para maging malaki rin yung space ng main natin. So, medyo nakakalito siguro pero kung makikita natin siya mamaya, mas magigets nyo siya. So, ang gawin natin, punta tayo sa CSS. So, balik kayo sa CSS nyo and then doon sa pinakataas, doon natin itatype at sasabihan si HTML at si body na dapat yung height nila 100% palagi. Kahit malaki yung space, kumbaga, mag 100% ka. And then, dahil yung ating design is yung tinatawag na
mobile first design, kailangan i-declare natin na yung display natin ay naka-flex para yung flex direction natin, ang maging default niya ay column. Okay. Now, yung main natin, kailangan gamitan natin ang tinatawag na flex. Kung matatandaan natin, dun sa lecture last time, yung flex ay tumatanggap ng tatlong input. Flex grow, flex shrink, tsaka flex basis. Kapag ang dineclare mo sa flex grow ay 1, ang ibig sabihin nun 100%. So, ibig sabihin, palagi kang maging 100% kahit anuman yung sukat ng browser. Kahit maliit yan or malaki, 100% ka pa din. 0, para hindi liliit yung sukat ng main natin. And then, auto, para kahit ano yung sukat ng browser natin, na-maintain na 100% palagi yung sukat ng main, which is itong sa ilalim ni header, tsaka kumbaga yung in between. Okay? And then, sabihan naman natin yung ating footer na dapat hindi siya liliit. So, declare natin flex shrink 0. Ayan. So, never na siyang liliit niyan. Save natin. So, tingnan natin yung ating gawa. Okay? So, ayan o. Ang laki ng space dito pero sumagad na sa ilalim si footer. Ayan. Ganun din dito. Kahit kay about. And then dito rin kay index. So now, ang pwede pa natin gawin is ayusin na lang yung mga spacing. Katulad nito, hindi siya pantay. Tsaka ito, nakadikit. And then, kapag maliit, pag nilagyan natin ng space dito yan, baka mangyari dumikit naman sa footer. So, sa next video, ayusin natin yun. Kumbaga, paplansyahin na natin yung design.